pagka tinignan mo yung Facebook ngayon, ang daming gusto mag-boxing. Oo. Ang daming gusto maging boksingero. Buong Pilipinas ata naging boksingero. Wala na ako mahanap kung hindi boxing. Lahat nagpapakita ng... ganun siya. Pero ikaw yung post mo, yung post mo parang gusto mong i-coach si Torre, ha? Bakit ano? Ganun ba yung talagang magpo-push up? Hindi, mahilig lang ako talaga mag-push up. Anong oras ka nagpo-push up? Favorite ko yun eh. Anong oras ka nagpo-push up? Alas 3 ng madaling araw. Nakita mo yung push up ni General Torre? Oo. Sample nga. Hindi, wag. Ang bastos eh. Puwet lang gumagalaw. Baka masita tayo dito. Hap lang, hap. Hindi naman push up yun. Hindi push up yun. Tsaka bukang-buka eh. Hap yun. Medyo dikit sa ano. Tapos ganun. Kalahati lang. Ganun lang maangat na ganun. Tapos yung puwet pas ay, sus, bastos. Pero partner, gusto kong bigyan ng komentaryo ito. Sige. Kasi nag-issue na po ng komentaryo, meron na pong stand. Tinanggap ni Baste yung hamon pero may kondisyones. So binibira siya dyan. Maraming nagbibira sa kanya. Pero ito na i-vlog ko na. Ngayon kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. Panoorin nyo. Pero hindi, explain ko na lang dito. Kasi para sa akin, tayo hindi po tayo nagpo-promote dito ng away, okay? Sila ang gusto mag-boxing, kokomentaryuhan lang natin. Kung ako masusunod, ayaw kong matuloy ang boxing na yan. So, maliwanag po tayo dyan. Baka sabihin nagpo-promote tayo ng violence. Kaya lang, para sa akin kasi, yung sagot ni Torre ay panduwag. Kung ako kay Baste, hindi ako talaga lalaban eh. Bakit? Pansinin nyo ang Facebook ngayon. Ano na ang post? Puro boxing. Puro yung ensayo ni Torre. Lamang si Torre dyan. Matalo, manalo si Torre, panalo si Torre. Matalo, manalo si Baste, panalo si Torre. Yan ang gusto niyan eh. TV guy yan si Torre. Mukhang TV yan, naalala nyo, pati yung maling nag-road rage. Binigyan niya ng plataforma. Kaya nga na-discover yan ni Bongbong eh. Dahil doon sa road rage na yon. Ganun talaga yun. Gugustuhin niya yan. Kita mo, instead na ang focus natin ay doon sa mga totoong balita, anong na-focus ng taong bayan ngayon? Hindi yung boxing nila. At sinong star? Si Torre. So kahit anong mangyari, lugi si Baste dyan. Yung itsura na lang eh. Pambihira, kung itsura ko si Baste, makikipagbasagan ako mukha sa'yo, wag na, lugi. Lugi, kahit bigyan kita 10 black eye, hindi halata. Diba? At saka partner, medyo panduwag yun. Kasi, halimbawa, sinabi ko nga sa vlog, kahit ako hamunin ako ni Pacquiao ng suntukan sa Araneta, lalaban ako. Bakit kikita ako ron eh? Sisikat ako ron Araneta eh. Gusto mo palang lumaban ng boxing. Huwag ka nang mamili ng lugar. Ako sana eh. Exclusive school ako, Claret, San Beda. Lala. All boys yan. Ang hamunan ng suntukan, hindi ganun. Hindi ko pinopromote Hindi tayo ayaw natin ng suntukan. Pero yung malalaman mo yung sagot eh. Ang habol nito kasikatan si Torre. Di ba? Fame. Ang totoong suntukan, teka muna, suntukan tayo, sige. Doon tayo sa isang kwarto. Walang manunood. Yung lalabas lang pag meron ng dapa. Yung nakadapa, bulagta na, talo na yon. Yung lumabas, panalo. Tama. Yun ang away lalaki. Yun ang away. Yun ang boxing. Duelo. Diba? Kasi pagkakakitaan. Siyempre, posibleng bigyan ka pa dyan ng mga politiko na mga galit sa Duterte. Kada suntok di ba? Bibigyan ka dyan ng mga posibleng bigyan ka ng gambling lords dyan, mga drug lords na mga galit sa Duterte. Di ba? Maaabutan ka dyan. So, syempre, iba yun. Kahit sino, papalag sa ganyang away, Araneta Coliseum eh. Diba? Lalo kung may pangarap ka sa 2028. Nako. Kahit mabugbog ka, maging senador ka, bawing-bawi ka na. Pork barrel pa lang. Ayos na, buto-buto, buhay na hanggang kaapu-apuhan mo. Diba? Kaya hindi naman natin sinasabi na huwag magamit yung boxing para doon sa mga nasalanta. Diba? Pwede naman may maraming paraan. Kasi para sa akin, talo talaga si Baste dito
kahit bugbugin niya si Torre, kahit anong side, talo siya. Ay, ganun na lang. Yung mas matapang na hamon, kung ako kay Baste, balikan ko. Sabihin ko, hindi, doon tayo sa isang kwarto. Tayong dalawa lang, walang manunood. Kasi baka mamaya, pagkatapos ng boxing, padampot mo si Baste. That is very possible. Mamaya sabihin mo, meron ng arrest warrant galing sa Interpol. Padala mo na sa Hague. Posible ba yun? Everything is possible in this country. Nagawa nga nila kay PRRD. Di ba? Eh, kita mo, hindi humarap sa korte yun, binitbit. So, hindi natin pwedeng tawaran yung ganon. Di ba? Nilalagay lang natin sa sitwasyon si Baste na, kasi sabihin, natatakot, hindi. Kahit ako, hindi ako lalaban. Ganon ang laban doon. Di ba? O, punta kayo second floor, walang tao sa baba, walang armas, walang manunood. So, kung sinong matalo, walang huhuli. Tapos doon kayo sa gitna. Sa gitna, ibig sabihin, hindi yung sa teritoryo ni Torre. Dapat doon din sa gitna ng Davao tsaka Manila. Di ba? Yung patas. Hindi yung ikaw makikinabang. Ipansin nyo. Gustong-gusto niya, partner. Ngayon lang nangyari, ang PNP chief talagang pinakalaman ng balita ngayon si Torre. O, di ba? So, hindi po pabor, no? So, maraming paraan, no? Na pwedeng ipakita yung tapang nang hindi naman pumapabor lang sa isang tao. Eh, kita naman natin, yung push-up mo na lang, alanganin ka talaga. Yung mist mo, di ba? Wala talaga eh. Pero 12 rounds pa ang gusto. Oo, 12 rounds. Akala niya biro yan, mga partners. Hindi talaga, bra. Ay, kayo partner, ano ba ang tingin nyo rito sa issue ito? Oscar na? Nabi mo na lahat eh. Hindi kasi yun ako partner sabi ko. Kasi yung sinasabi, pagka hindi raw lumaban si Torre, duwag, hindi. Ay, pag hindi lumaban si Baste, duwag, hindi. Ako hindi ako talaga lalaban. Meron akong sitwasyong ibibigay, yun ang talagang pang matapang. Sabi ko nga po, mas maganda pa yung hamon ni Jay. Kasi yung kay Jay, bakit may gloves? Bakit may araneta? Doon kayo sa kalsada, di ba? Pambihira naman. Ano yan? Final na yan, ha? Oo. Sige. Sa akin naman, tama. Pero kasi partner. Sige. Wala tanong pa. Naghihintay lang ako matapos. Hindi, tama yung sinasabi mo na pinagkakitaan. Kasi sa tingin ko dito, kikita po siya. Kikita po siya kahit mabugbog. Kasi yung mga yan, si General Torre, pulis yan, alam niyan, matindi rin ang pinaghirapan yan. Pinagdaan ng hirap sa training sa pulis. At makikita naman natin sa itsura eh. Talagang matindi ang pinaghirapan niya. At loging-logi si Mayor Basti dito, katulad nga ng sinabi mo. Pero tama ka doon sa sinabi mo na kung ikaw ay tunay na lalaki, hindi ka na mag-ano ng kung ano-ano. Dinamay mo pa yung bagyo na alam mo naman na hindi lang naman yung mga nasalanta ng bagyo ang makikinabang dyan, kundi ikaw din, Torre, na ito si Torre, maipagka-frame horn na rin. Gustong-gusto niya, lagi nasa balita na rin siya. Gustong-gusto niya, lagi siya ang bida. Hindi naman po pwedeng ganon. Tsaka, si Mayor Baste Duterte, luging-lugi talaga. Katulad na sinabi ni Coach Oli. Kasi unang-una, ang dami mong sisirain kay Mayor Baste Duterte, doon sa kalaban, wala ka nang sisirain. No? So, at nung sinabi niya kanina na pumunta man daw o hindi si Mayor Baste, matutuloy daw itong pagpunta niya dyan sa Rizal, dyan data sa Manila. Rizal Memorial Stadium sa Manila. Ibig sabihin, planted na talaga. Planado na dahil sila ay mamimigay ng ayuda sa mga kababayan nating mahihirap na sinalanta ng baha. So now, kahit hindi pumunta si Baste, pupunta siya at pag gayon, si Mayor Baste hindi nakapunta doon, hindi nakarating kung ano mga kadahilanan dahil busy sa trabaho, sasabihin niya, wala ka pala eh. Wala ka pala eh, hindi ka pala eh. Ikaw naghahamon tapos ikaw ang wala dito. So, alalahanin po natin na yung tapang, hindi lang naman yan dyan sa sa makikita dyan sa Rizal Stadium. Kung dapat sinabi mo kung talagang matapang, sige punta kita dyan sa Davao, dyan tayo magsuntukan. No?
kung talagang matapang siya. Pero marami pang kondisyones. Ayan, si Mayor Baste, naglatag na rin ng kondisyones. Kung ano mang kondisyones na yon, di sana, igalang mo rin kung ano yung kondisyon ni Mayor Baste. Kasi ikaw, nagbigay ka rin ng kondisyon sa kanya, partner. Yan na nga eh. Hindi, part ito. Fame whore talaga kasi gusto pa Araneta eh. Ang hamon kasi ni Mayor Baste is, alam mo yun, yung sabi niya pa nga siguro kaya ko naman to parang may pagkaano pa kaya ko naman siguro yan si Torre. Magsuntukan na lang kami. Hindi sinasabi ni Mayor Baste na magsuntukan kayo sa arena o magkaroon kayo ng boxing. Tapos, ang lumalabas kasi dito parang siya pa yung alam mo yung siya pa yung good boy. Diba? Kasi meron siyang naisip na charity, yung gagawin nating away, gagawin nating suntukan, may makikinabang. May makikinabang na, alam mo yun, na mga tao, mga Pilipino. Ang problema dyan, siya talaga ang pinakamakikinabang kasi siya ang sisikat eh. Diroin mo naman, hinamong ka ng isang mayor, tapos bigla mong pinaghandaan. Tapos, ewan ko mga partner, kasi nagte-training din naman kami ng boxing, especially ni Coach. Tapos nagbo-boxing din si Master. Yung sinasabi ni Torre na 12 rounds, hindi biro yan. Yung isang, isang round pa lang na 3 minutes, hapong-hapo ka na. Kasi ang training namin dati nun is tatlong rounds sa isang araw. Pero may tatlong rounds na yun. Oo, tatlong rounds na yun. Parang ayaw mo nang tumayo pagkatapos nun Kasi hanggang hanggang pagtapos, hinahabol mo pa yung hininga mo sa pagod. Pero mo training pa lang yun. Paano kung mayroon ka nakasuntukan? Tapos tumatakbo ka sa ring. Diba? Hindi biro yun. Kaya makikita mo yung kayabangan dito ni Torre na, alam mo yun, okay lang na mabugbog ako. At least lumaban ako. Ginawa ko to para sa mga Pilipino. Ganun yung pinapalabas niya di ba? Mabugbog man naman ako, okay lang. Kahit nabugbog ako, mga kababayan, ginawa ko to para sa charity work na makakatulong sa inyo. Ganyan ang lumalabas Bida pa siya, no? Bida pa siya. Siya pa ang good boy. Siya pa ang ngayon. Siya pa ang parang, alam mo yun, siya pa ang magaling. Kung tutuusin, sabi nga ni Mayor Baste, simpleng away lang to. Okay, may kondisyon ka. Meron din akong kondisyon. Kung papalag kayo sa mga kondisyon na gusto nyo, mas magiging okay. Mas maganda. Mas maganda. Tignan mo, simple lang naman din kondisyon niya Tama ka dyan, partner. At kung makikita naman natin, iba talaga yung si Mayor Baste. Ang laki nun. Nakita natin sa personal si Mayor Baste. Tsaka active si Mayor Baste. Nag-gym, nagbo-boxing din and all that. So, eto, medyo nasa tingin ko, hindi ko naman na-underestimate si Torre, no? Kasi marami namang, katulad nga sinabi ko, nakikita ko naman sa sinabi mo ng pangit, hindi mo pa ina-underestimate. Yung pangit, partner, hindi naman talaga yan Kita mo talaga. Kita mo talaga Ang underestimation, yung hindi mo sa kanya nakikita, yung para ipapakita pa niya, yung kapangitan niya, kita mo na Public knowledge. Public knowledge na yan. Kita na yan. So, kanina, tulad sinabi mo, napanood natin na isang round pa lang hingal na. Pero katulad nga, na sinabi po ulit, si Mayor Baste sumagot na. At kung ano sagot ni Mayor Baste, eto na po. Torre, kasi matagal ko na talaga gusto Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Yun. Kaya nga, alam mo, para sa akin partner, kasi sinasabi nila na natakot daw dito si Mayor Baste. Dahil,
alam naman natin na hindi talaga magpapadrug test yung mga yun. Natin na nila yan eh. Ayaw talaga nila po magpa-drug test. I don't know why. No, pero kayo, alam ninyo. Siguro ako, doon pa rin ako doon sa... Mas maganda yung... hindi dapat makinabang si Torre doon. Dahil siyempre sikat to eh. Sikat to si Baste. I'm sure sooner or later magiging presidente to, vice president. Alam naman natin na yung linyada nito, no? So ginagamit yun ni Torre. Kaya nga yung suggestion ko, doon lang kayo. Sa isang kwarto, isang bodega, walang manunood. Makikita naman natin kung sinong panalo dahil paglabas ng isa, bulagta na yung isa eh. Diba? Again, hindi tayo nagpo-promote ng violence. Sa inyo po galing yan, gusto nyo magsuntukan. Inaayos lang natin na hindi natin nagagamit na naman yung taong bayan. Kasi biktima na naman dito yung taong bayan ni gagawing pang charity. So, hero pa ang dating ni Torre, hindi maganda. Unfair yun para sa akin kay Baste. No? So, may paraan kung gusto. O di yun ang suggestion ko lang naman. Yeah. Ako naman, para sa akin, siguro kung, di ba may mga condition sila parehas. Siguro kung papayag yung amo niya na sinasabi ni Mayor Baste na sa condition ni Mayor Baste na maglalaban sila, kung halimbawa, natuloy na yan. Kung sino ang manalo, for example, si Baste ang nanalo. Magpapatuli. Sila. Yung condition niya ang masusunod. Pwede, maganda yan. Maganda yung suggestion. Tapos, kung matalo naman kung manalo naman si Torre, yung condition niya naman ang masusunod. Para patas, di ba? Kasi meron silang mga... Ang nauna kasing nagbigay ng kondisyon si Torre. So, dapat palagan niya itong kondisyon din ni Mayor Baste. Ngayon, kung sino ang manalo sa kanila, yung kaninong kondisyon, yun yung masusunod. Di ba? Simple. Para mas maganda kung matutuloy o hindi. Diyan na, nakasalalay na sa kanila yan. Di ba, partners? Tama no? Kasi ang ginagawa pang circus ginagawa pang dahilan yung taong bayan, yung baha. Kung talagang papalag ka, kailangan ng Reyes Araneta Coliseum. Gagastos ka pa dyan eh. Oo. Istorbohin pa yung mga tao. Manunood pa kami sa inyo. Nagtatrabaho kami dito. Hindi, ang palusot kasi nila doon, may makikinabang. Miski na. Ang makikinabang talaga dyan si Torre. Si Torre, lahat naman niya. Yung fame, Torre talaga makikinabang. Kasi si Mayor Baste Duterte, bihira nga magsalita yan eh. Tsaka yung eto na lang, yung sabi niya para charity sa mga tulungan mo na lang. Tulungan mo na lang. Sundukan kayo ni Mayor Baste. Tulad ng suggestion mo sa isang kwarto. Para wala na mag-usap kayong dalawa. Magkita tayo dito. Magsama. Siguro 2 tao lang. Sila lang. Para walang video. O sinong bibideo. Ang nagbibideo yun nasa labas na, coach. Kung sino ang lumabas, abangers na. Kung sino ang lumabas sa pinto na yan, dyan panalo. Oo. Yung gano'n na lang siguro. Walang tao. Wala nang masyadong chichiburetsi. Kasi... Wala ini-involve mo pa yung taong bayan, kayong dalawa lang naman yan. Di ba? Pero, hintayin natin kung ano magiging dito. So, sa mga nagsasabi na naduwag si Mayor Baste, I don't think so. Kasi, taga Mindanao yan. Kita naman sa push-up na. Kita naman sa push-up pala. But anyway, eto labanan to ng ng talino na lang. Kung, kasi magagamitan to Gagamitin na, I don't know kung si Mayor Baste gagamitin niya si Torre, pero ako nakakasiguro ako mga partners na si Torre gagamitin si Mayor Baste. Sigurado yan. Kasi si Baste, hindi niya kailangan si Torre para sumikat. Correct. Si Torre, kailangan niya. Para siya manalo, kung lalo na sa 2028, may planong tumakbo daw yan di umano sabi. Kailangan niyang gamitin si Baste para siya lumusot. Si Baste, tumakbo yan sa 2028. Sigurado yan. Sigurado yan So, gagamitin nga niya talaga. Sa advantage ito talaga kay Torre. Pero napanood nyo kanina yung boxing niya. May sinasabi niya, chup, chup, chup. Sige, sample hindi. Chup, chup, chup. Kaya mag-ingat ka, may basta kung lalaban ka, chup, chup yung sinasabi. Baka mamaya, biglang mag-load, chup-chupa na laban dyan. Mga partners, ibang mga balita muna tayo. At yung may kapakipakinabang para sa ating bayan. May assessment ang isang ekonomista kaugnay ng resulta ng biyahe ni President Marcos Jr. sa Estados Unidos. Si MJ Mondihar sa report.
Sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa White House, nakumbinsi niya si US President Donald Trump na ibaba sa 19% mula sa 20% ang taripa na ipapataw ng Amerika sa exports ng Pilipinas. Kapalit nito, pumayag naman ng Pilipinas na alisin ang buwis sa imported na produkto mula sa Amerika gaya ng sasakyan, trigo, soy at mga gamot. Habang nasa US, tinanong si Marcos Jr. kung hindi ba dihado ang Pilipinas sa naturang kasunduan. How would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I will justify any decision I make, but it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Last po, So sir. you will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. Ayon sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, malinaw na lugi ang Pilipinas sa naturang deal. That is a signal of incompetence, Admar. The fact na pumunta sila doon in person, yung kanilang nakuhang deal hindi maganda, that reflects incompetence ng mga tao. Babala ni Dr. Batu, maaari itong makasira sa tiwala na iba pang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Now, if I'm an investor, would I be willing to invest my money sa isang bansa that is being run by incompetent people? Hindi ba? So, kumbaga, magkakaroon ng pagdududa mga investor in terms of yung kalidad mismo ng governance na meron tayo. Kinisyon din niya ang performance ng mga opisyal na kasama ng Pangulo sa US trip nito. Kasama sa delegasyon, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Guibo Teodoro, Trade Secretary Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at iba pang opisyal. Consider actually firing itong mga nagne-negotiate na ito. Kasi alam mo, Admar, sa private sector, Master Judea, sa private sector, pagka incompetent, sisisantihin kayo. Git ni Dr. Batu, mahalaga ang competence sa gobyerno, lalo na sa mga nakikipagsundo para sa ekonomiya ng bansa. On top of the incompetence, the Marcos Jr. government values more loyalty of their people rather than competence sa trabaho. At hindi yun maganda kasi nakikita yan ng foreign investor. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News. Partner, ano masasabi mo dun? Hindi, matuwa na lang tayo. Dahil meron tayong nakuhang 1%. Di ba? Nakatawad tayo, 20% sa 19 na lang. So 1%, kung sa billion yun, ilan yung billion? Sa milyon na lang, di pa Sa ako milyon, na. 1%, Sa milyon na lang. Di ko alam yung bilyon kasi. Sa 1 milyon, ang 1% na 1 milyon is 1,000. 1,000. Oo. Di ba? Nakatawad tayo. At least, pasalamat na lang tayo doon. So, sabi nga, ang Banateros, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Hindi palakpakan natin kasi nakatawad tayo na 1%. Sana sa lalong madaling panahon, makabalik ka ulit sa Amerika para magkaroon ka ulit ng maraming magagandang deals. Dahil ang laki ng naidulot niyan sa bansang Pilipinas. Congratulations, President Marcos. Alam nyo, sa patas na pagtingin, parang hindi siguro okay kung titignan. Pero at least kahit papano, kaysa sa wala, di ba? Diba, at least merong 1%. Meron na mahalaga na yan sa atin. At least meron tayong 1%. At tsaka, maybe, hindi pa natin nakikita ngayon kung anong plano ni Bongbong Marcos. Pero, hintayin na lang natin. Kasi yan lang talaga magagawa natin ngayon eh. Hindi natin pwedeng madaliin. Sige, kung may mga plano siya sa... may mga plano pa siya sa future, hintayin natin. Malay mo maganda, malay mo hindi. Pero, pa rin, maging pa rin tayo. Kumbaga, maging... Alam mo yun, wag tayong puro negative siguro. This time, natin, isipin din natin na baka meron pa siyang ibang pwedeng gawing magandang mangyari, di ba? Kasi, sabi niya nga, puro sablay na siya nung nakaraang 3 years, sabi natin, baka ngayong susunod na 3 taon, baka meron na siyang gawing maganda. Pero, alam mo yun, sana, ayun lang naman ang gusto nating mangyari. Baka meron pa.
Yun lang. 10,000 pala. Yung sa 1 million, nakalagay dito. 10,000. 10%? Yung 1% 1% ng 1 million. So, 10,000. O, di lumalaki pa. 100,000, 1,000. Oo. Hindi, pero maganda yung sinabi mo, Coach, na At least, bumalik siya. At baka mamaya mabawi pa. Magkaroon pa. Magbalik-balik ka dyan sa Maging Amerika. 2%, no? Tapos, Baka makakuha pa ng 2% eh. Balik-balik ka dyan sa Amerika para, alam mo, kada punta 1%. tapos. Tapos ka na ba? Tapos na. Sa akin, ito real talk lang. Kasi, ito yun naman ang sinasabi ng mga tao sa Pilipinas. Alam naman natin na pagbalik ni President Marcos Jr. sa Pilipinas, medyo negatibo. Negatibo yung feedback ng ating mga taong bayan. And, well, in fact, may mga senador nga, may mga politiko na medyo nagbigay ng kanilang opinion na tayo daw ay nalugi. So, wala tayong magagawa. Ito lang siguro yung kayang ibigay ng Amerika, no? At ito lang din ang nakayanan ng Pilipinas when it comes to the dealings. Pero ako naniniwala ako sa sinabi ni Donald Trump na tough negotiator si Bongbong Marcos Jr. Okay? Kasi, biruin mo siya lang pumunta doon sa America, partner. Ay, yung mga taga-Vietnam, Indonesia, taga-Japan, hindi naman nagpunta. So, ibig sabihin, baka natatakot yung mga taga-Vietnam, taga-Japan. Siya lang ang bukuntangi na pumunta sa Amerika at nakipag-usap ng man-to-man. Ba't natatakot? Baka hindi mapagbigyan. Pagka face-to-face, baka hindi mapagbigyan ni Donald Trump. Pero sa akin lang, no? Lahat naman tayo, ang gusto nating mangyari, gumanda yung ating bansa, di ba? Mga partners, gumanda ating bansa. Pero sana naman igihan pa ng ating gobyerno yung paghahanap ng mga solusyon para mapapakinabangan ng ating bansa, hindi lang ng ating mga kababayan, at hindi lang, pati na rin ng ating bansa. Kasi tayo, medyo nagkakahiwa-hiwalay na yung mga pananaw natin Nagkakahiwa-hiwalay na yung ating mga opinion. Pero bottom line here is that pare-parehas naman tayo na mapaganda, na gusto na mapaganda ang ating bansa. So, ngayon siguro, may 3 taon pa naman mga partners May 3 taon, malay natin. And ngayon, kung makikita nyo, si Pangulong Bongbong Marcos naglalabas-labas na. Hindi katulad doon dati na hindi natin nakikita. Pero ngayon, lumalabas na siya Oo, nakita ko giniginaw ata kanina, partner Giniginaw na, giniginaw kasi at least, nag-i-effort na ngayon. Nakikita natin na lumalabas na si... Pero sana ituloy-tuloy na, no? Sana tuloy-tuloy. Dagdagan nyo, partner. Hindi, kasi kung pakitang tao lang yan, wag naman sana. Kasi naano na tayo nung nakaraan. Kumbaga, ngayong this time, magpakitang gilas na siya. Yan. Diba? Oo. Magpakitang gilas siya sa mga Pilipino na hindi lang ako ito. O kaya ko rin gawin yung mga yan. Yun lang naman sa atin. Alam mo, kasalanan lahat to ni Aimee. Yeah. Sige ba? Aimee Marcos. Bakit naman? Hindi, totoo si Aimee. Kasi, ayaw umamin nitong si Aimee. Hindi ko alam antay si Aimee nung nanalo. Parang ang... Medyo tumamlay, no? Yung mga statement niya, generic na lang. Lumamya. Tingnan mo yung statement niya, merong statement, yung tatlo si Tito Soto, si Aimee, tsaka si Lacson. Yung malamya yung statement nito si Aimee. Mas maganda pa yung statement ni Lacson. Di ba? Tumakbo to sa alyansa si Lacson. Ito si Aimee talaga, walang Yung mga kaibigan natin dyan, kaibigan si Aimee, pakiconvince nyo naman to si Aimee. Talagang medyo sabit siya Pero partner doon sa statement na nilabas doon sa biyahe ni Bongbong Marcos, lumabas ang kulay nitong si Achiche. Oo. Di ba? Kasi nung napakaingay nito, minamadali nito si Senator Tito Soto yung impeachment. Sabi ko may iba akong naaamoy dito kay Tito Soto. Parang gustong may karga ngayon, lumabas yung statement niya. Ano yung statement niya? Most fruitful, sabi ko. Ayun, parang tawag dito, pumupuri. Kasi kitang-kita na talagang tinatrabaho dito si Chis Escudero. Kaya, binanatan po, ito para sa akalaman ng iba, binanatan ko po, kaliwat kanan po yan, araw-araw yung vice cam na yan. Yung mga insertions na yan.
So hindi po natin kinakampihan si Chis Escudero. Kaya lang, nung binabanatan yan before, kayong mga pink, pula, tahimik. Nanonood lang yung may popcorn pa nga yung iba eh. Ngayon, nasa tingin ninyo, parang kumakampit or parang nadidelay yung impeachment dahil kay Chis, bigla niyong binubuksan yung vice cam na yan, yung insertions na yan. Halatang halata itong mga to pagka hindi talaga para sa kanila. Yung sa tingin nila ay hindi nila kayang hawakan sa liig, hahalukayin nila yung naghuhukay ng kaso tong mga to. Oo, yun naman eh. Bakit ngayon lang kayo nag-iingay? Pero partner, meron din namang pumapabor, katulad nga ni Senator Tito Soto, pumapabor doon sa naging lakad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa tingin natin, mas marami yung medyo nadismaya. Kasi pagkakataon na sana natin yun na kumita naman ang Pilipinas. Diba, partner? 1%, kung hindi mo mababa sa 1%, ito payo lang sa gobyerno, kahit hindi tayo magaling sa ekonomiya, hindi tayo magaling sa pamamalakad ng bansa, pero yung pamilya natin kumbaga maliit na Pilipinas ang ating pamilya Kung paano mo hati-hatiin ang oras mo, hati-hatiin ang budget mo, yun pa lang yung bahay, parang yung buong Pilipinas, parang pinapinalaking isang malaking bahay ang Pilipinas. So dapat marunong ka talaga mag-segregate when it comes to budget. Kasi unang-una, yung 1% pa pwede pa natin mapababa yun, no? Kasi yung Vietnam, yung Thailand, napababa nila, I think 26% yung napababa ng Indonesia, from 46 to 20%. So bakit, kung kinaya nila, konting push pa sana, partner, no? Mga partners, konting push, baka maibaba pa natin sa 15, although galing yan sa 17, baka malay mo, kung talagang ginalingan pa ng ating gobyerno, baka mapunta sa 15, di kita na yun. Ng kita na ng bansa natin. At kung halimbawa, hindi talaga kaya na pababain ng 15, kahit man lang sana yung partner, yung mga produktong galing sa Amerika na dadalhin sa Pilipinas, sana, kahit pa paano, kahit 5%, magkaroon man lang sana ng taripa. Kasi kahit pa paano, yun, pagka gano'n ng kasunduan, automatic, pagpasok ng produkto ng Amerika sa Pilipinas, may kita agad ng gobyerno. So, parang sa akin, nakulangan lang ako doon sa siguro kulang yung oras ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ano kaya komentaryo ni Recto dito? Ito mahilig magpataw ng tax Ewan ko din dyan. Si Recto tapos zero tariff, no? Wala, si Recto, walang pakialam. Sabi ni Recto, di bali ng tawagin nila akong taxman. Taxman nga ang tawag niya sa sarili niya kasi when it comes to tax, siya talaga ang naiisip ng mga tao. Pero katulad na sinabi ko kanina mga partners, no? Merong sumasang-ayon, meron namang hindi sumasang-ayon. Tayo, nandun naman tayo sa gitna dyan Kasi at the end of the day, the welfare of the Filipino people, kapakanan pa rin ng bansa natin. Yun naman lagi natin pinaglalaban Hindi naman yung tao, hindi yung kung sino. So ito, ikinabahala ng ilang eksperto ang posibleng epekto ng kasalukuyang trade deal sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa gitna ng mga ulat na hindi patas ang kondisyong nakapaloob dito, at si Almar Porzuelo ang magbabalita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang tagumpay ang kasunduang pinasok ng Pilipinas sa Estados Unidos, kung saan papatawan ng 19% taripa ang ilang produktong ine-export ng Pilipinas sa Amerika, habang wala umanong ipapataw na taripa sa mga produktong galing sa Estados Unidos papasok sa bansa. Pero ilang mambabatas at eksperto ang nagpahayag ng pagkabahala sa kasunduan dahil umano sa hindi patas na benepisyong makukuha ng bansa. Ayon sa geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel, hindi lamang dihado ang Pilipinas sa naturang kasunduan, kundi nagpapakita rin ito ng labis na pagdepende sa Amerika. Well, nakita natin na napakalinaw ang tingin ng Estados Unidos sa Pilipinas na isang alipin lang niya. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Camentong, na posibleng ang pinansyal na krisis na kinakaharap ngayon ng Amerika ang dahilan ng mas mataas na taripang ipinapataw, kung saan ang Pilipinas umano ang posibleng maapektuhan. Ang Pilipinas ang ginagatasan ng Amerikano para sa sariling salbasyon niya. Kasi alam naman natin, the United States is in financial crisis. $37 trillion ang utang at lumalaki ng 1-2 trillion taon-taon. At malapit na pong mag-collapse itong American economy and financial system. Samantala, para naman kay Professor Ana Malindug-Uy, isa ring geopolitical analyst, may natanggap umano siyang dokumentong mula sa Department of Trade and Industry o DTI
kung saan sinasabing pinapabura ng Pilipinas ang mga interes ng Amerika. Dagdag pa ni Professor Malindog Uy, tila isinasantabi ng pamahalaan ang layuning paunlarin ang ekonomiya ng Pilipinas sa halip na ituon ang pansin sa pantay na ugnayan sa ibang bansa. Kaugnay nito, nagpahayag din ng saloobin ang international relations expert na si Sas Rogando Sasot ilang araw bago tumungo si Marcos sa Amerika. Sa isang post, ibinahagi niya ang bahagi ng dokumento na umano'y galing sa isang opisyal ng gobyerno na nagsasabing hindi magiging panalo ang Pilipinas sa kasunduan sa Amerika. Kaya para kay Kamentong, hinayaan ng umano ni Marcos na gamitin ang Pilipinas upang bumangaw ng Estados Unidos mula sa pagkalugi. Tayo ay ginagamit at ang problema po ang ating presidente ay nagpapagamit, pumapayag po na siya ay maging kasangkapan lang sa economic and financial recovery ng US at ang biktima po ang ekonomiya ng Pilipinas at ang taong bayang Pilipino. Suma total, hindi lang po zero, negative pa po, hindi lang zero. Tayo ay malulugi dito sa relasyon natin sa Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo kung may formal ng dokumentong nilagdaan kaugnay ng nasabing kasunduan. Patuloy pa rin naghihintay ang publiko ng mas malinaw na paliwanag mula sa pamahalaan kung paano nito mapoprotektahan ang interes ng bansa sa usaping pangkalakalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Partner. Partner, ang nakakatakot dito kasi yung hindi natin alam. Kasi yan yung nakikita natin, hindi natin pwedeng tanggapin yan at face value yung pinag-uusapan dyan. And ang nakakatakot dito, yung sinasabing patungkol dito sa EDCA, na maglalagay sila dito ng mga armas. So, yun ang aantayin natin. But definitely, malalaman naman natin yan eh. Kaya lang, syempre, hindi nila sasabihin agad-agad yan. No? So, ako talagang honestly, dismayado ako sa nangyayari. Kaya, alam mo, nililibang ko na lang sarili ko. Ang inaantay ko talaga, yung boxing ni Baste at saka ni Torre. Doon na lang tayo mag-focus. Di ba? Kasi, kahit ano, wala na eh. Inaantay ko na lang kung sino yung magiging round girl. Si Lisa. Si Risa. Risa, akala ko. Si Risa. Risa de Veros. Si De Lima. Si Princess Abante. Yeah, si Princess Abante. Claire Castro. Claire Castro, tsaka si Aimee. Ang ganda mga Grabe, no? Hindi, ito, lima yun eh, 5 rounds. 5 naman yung nasa banggit ko. Diba? Oo. Unahin natin dun si Aimee. Para at least, kung hindi man sila umabot ng second round, at least nakapag-round girl. Oo. Para may nagawa. Mauna si Aimee, para at least may silbi. May silbi to si Aimee. May nakalimutan ka pa. Si Franz Castro pa. Ayun, si Paz Castro. Water girl na lang yun. Unahin natin si Aimee. Tapos si Risa. Grabe yung utak ko, iniisip ko yung suit nung yung mga shimmering splendid. Isipin mo si Princess yun ang tapos yung makeup no? Yung pang Vegas, no? Yung pang Vegas. Yung pang Vegas na mga yung mga kumikinang-kinang. Si Castro kaya anong isusuot nun? Sabagay, libangan na lang sila to. Wala na. Ay nga, nilalayo mo eh. Ang tingin ko dyan, kung titignan mo talaga, lugi talaga. Lugi talaga ang Pilipinas pagdating dito. Kasi wala tayong makukuha eh. Although merong 1% na binawas, pero ayun nga, ang ganda nung sinabi mo kanina, Master, na kahit papano, kung siguro nagkaroon pa ng, alam mo yon yung medyo lakas ng loob si Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos na makipag-gitgitan pa ng konti, sabihin niya, sige, kung suggestion lang naman to, kung babawasan mo yan kung 1% lang ang ibabawas mo, dagdagan mo kami ng, sa amin naman is, kung imbis na 0, gawin mong 5%. Ngayon, kung hindi mo magagawa na 5%, bawasan mo at least hanggang 15%. Yung mga ganong sana, yung mga ganong negotiation sana, na doon tayo nakulangan pagdating diyan. Pero ewan natin, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Marcos patungkol diyan. Pero ang sabi diyan hindi naman daw lahat ng produkto papatawan. Kumbaga iilan lang daw. Ano partner? Dapat sinama ako dito sa negotiation. Sana nga. Magaling ka sa negosasyon eh. Nakita mo na ba ako kung paano tumawad? Oo. Matindi to. Grabe. Ang presyo 100, ang tawad niya 20 na lang.
Ang laki. 80% ang tawad niya. Ang lupit nito ni Coach Ogie. Lugi yung nagninegosyo. Oo, kaya ang yaman Baka sila may taripa ngayon. Kaya ang yaman-yaman na ito. Lahat tayo, wala ng pera. Siya na lang meron. Oo, yaman-yaman yan eh. So, yun ang damit. Sa mall tumatawad. Mall. Tumatawad. Fixed price, no? Hindi, pero bilib ako kay Coach, ha? Dapat pala ang suggestion natin sa Pangulo, next time, pag pupunta ka na US, isama mo si Coach Oli kasi magaling tumawad. Magaling tumawad dyan. Baka mamaya, idea. Pag sinama niya si Coach, magkabaliktad pa yung malay mo, maging 10-10. 10-10, no? Fair talaga yun. Fair talaga. Fair deal talaga. Kahit pa paano. Ako naman. Tapos ka na? Bongbong Marcos, ha? Binibigyan ka na namin ng suggestion, ha? Kahit pa, sama mo si Coach kasi ito magaling tumawad talaga dito. Oo, malupit yan talaga. Minsan nga, hindi nagbabayad sa yan eh. Sa MRT yan. Joke lang. Tumatalon-talon lang tayo. Hindi ka pwedeng pumasok sa MRT, hindi ka magbabayad. Oo, syempre. Depende, tatalong ka lang. Pag-order si Boss Dada na magkain, hindi na order. Hindi na. Marami yung orderin dyan. Masasayang lang eh. But anyway, comment tayo doon sa deal. Kasi marami nagreklamo, partner. Tayo, hindi naman tayo plastic. Totoo naman talaga na marami ang nadismaya nga. Sinasabi natin kanina. Kapag sinabing deal kasi, may kasunduan, may nangyayaring negosasyon, at lahat ng involved dyan sa negosasyon na yan, lahat gustong makalamang. Ang nagkataon lang na medyo, underpower tayo kasi nandun tayo sa teritoryo ni Trump. Kaya siguro, sa tingin ko itong si Pangulong Bongbong Marcos kasi medyo mahiyain eh. Medyo mahiyain at hindi masyadong nakipag-negotiate kay Donald Trump. Kasi sinabi niya kanina, partner, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman daw desisyon ng Republika ng Pilipinas yung pagbabawas ng 1% dito sa taripa na hinihingi ng Amerika. So, hindi desisyon ng Pilipinas. So, sa akin, ang tingin ko doon, hindi nagkaroon ng ganun kalalim na negosasyon. Kasi kung nagkaroon, partner, baka po pwede nabawasan kahit man lang 5%, okay na yun. Pero, ang pinakamaganda doon sa narinig ko kay Trump, mga partners, yung sinabi niya na, yung nagkukwento si Pangulong Bongbong Marcos regarding sa China, na parang ang tingin ko doon ay parang talagang galit siya sa China. Galit siya sa China. Tapos ngayon, pagkatapos niya magsalita, sabi ni Trump, I don't mind you guys getting along with China. I don't mind. Ibig sabihin, wala akong problema kung makipagkaibigan kayo sa China, makipag-uusap kayo sa China, wala akong problema doon. Ang ibig sabihin nun siguro, sa akin, sa tingin ko ni Trump, hayaan nyo na yan, yung away-away na yan, magkasundo na lang tayo, mag-trade na lang tayo, magkalakalan na lang tayo. Kasi kami nga mismo, maganda yung samahan namin ng China, kami sa Amerika, maganda. Kaya lang, patuloy pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bandang huli naman, sabi niya, if that's the way we need to do it, then we will do it. So tingin ko naman, gagawa si Pangulong Bongbong Marcos ng kapamaraanan. Kasi alam naman niya yan eh. Dahil dati, nung una pa lang sinabi niya na pag kinalaban natin ng China, isang bahing lang ng China, tunaw tayong lahat. At sabi ni Pangulong Bongbong Marcos dati, kapag tayo ay sabwatan or kasundo sa Amerika, that's a recipe for disaster. Naalala ko yun. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, but it's still not too late. He still have 3 years na para siguro ipakita sa atin, sa ating mga kababayan na talagang he deserve to be called tough negotiator. Di ba? The negotiator na. The negotiator, di ba? Pwede pa bumawi, di ba? Pwede. Isipin mo, kung magagawa niyang mapabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, edi, di ba, bumawi na siya sa mga Pilipino na yun. At isa pa, kung mapapaganda niya ulit, sige, meron na tayong dyan. Ang sabi niya, na-overwhelm daw yung flood control. Ngayon, sige, kung na-overwhelm yan, gumawa pa tayo ng mas epektibong flood control project para sa Pilipinas, yung talagang makikita natin na, alam mo yon, yung hindi man mabawasan, kasi lagi naman, bumabaha na sa Pilipinas pag umuulan eh. Hindi man mawala yung pagbaha,
mabawasan, malesen. Kasi iba na yung ano ngayon, umaabot na ng second floor at iba na ang panahon natin ngayon. Talagang pag umulan, baha talaga. Kaya kahit papaano, yung mga simpleng solusyon o kung meron siyang naiisip, marami namang secretary dyan eh. Ang suggestion natin, kumuha ka, Mr. President ng secretary talaga na yung, alam mo yung magaling. Kasi ang nakikita lang nating magaling dyan si Sec Vince. Diba? Si Sec Vince Dizon. Yun lang ang nakikita nating magaling dyan. Pero si yung Gadon, iba... Si Larry Gadon. wala yun. Tsaka tanggalin mo na yan. Si Abangers. Sino yun? Si Abangers, hindi nyo kilala. Sino yun? Si John Vic. Banger. Oo. Ayun, Abangers. Yung mga alam mo, ayun ang mga sekretary na nakakasira sa'yo na parang wala namang ginagawa eh. Kasi kung kasiraan ng sekretary, kasiraan mo din. Yun lang yun, di ba? Alam niyo ba yung nangyari kay Kanino? kay Remulla, yung mga Abangers? May pinag-usapan namin kahapon. Pinag-usapan namin kahapon. Kaya kinakawayan ko lang yung mga Abangers dyan, na mga abang lang kayo. Yung mga mothers, mga single mother, yung mga nag-aabang ng ng walang pasok. Syempre. Yung mga magulang. Yung mga lola. Guardians. Yan. Yung mga bangers. Kaway-kaway sa inyo. Pero gusto ko partner yung nag-aabang na rin ako ngayon. Kasi syempre. Pag walang pasok, walang traffic. Grabe ang bilis ng biyahe ngayon. Parang ibig mong sabihin, parang gusto mo laging araw-araw may bagyo. 3 araw. Hindi naman. Ang gusto ko yung walang pasok. Walang pasok. Kasi traffic. Walang traffic. Pero pag talagang ito mapapaganda ni Bongbong Marcos, ito promise ko sa inyo. Hindi naman ako babalimbing, pero palagay ko pupurihin ko rito si Bongbong. Pagka talagang mapapaganda niya si Claire Castro. Grabe na. Ang hirap naman ang mo. Ang audition mo. Nai-stress na. Ayusin mo naman. Masyadong mahirap yan. Hindi natin Ganun na. Nagkakahamunan na tayo ng boxing kung ano-ano. Hamunin na rin natin si Bongbong na pagandahin niya. Akala ko hamunin mo si Bongbong ng boxing. Wag. Para may pakinabang din si pagka isipin mo pag napaganda si Claire ay si Franz Castro. Ang dami niyang madadala sa... baka mamaya. Delikado, partner. Pag gumanda, mahilig daw sa maganda yung... Hindi. Wala bang wild card sa boxing ni Mayor Baste tsaka ni Torre? Walang wild card, no? Ang daming umepal dyan. Pati si Rendon gusto pang umepal. Kaya sabi ko ako kay Baste, hindi ko papatulan yan. Dami lang iepal. Gagamitin lang si Baste. Lagi na papasok yung boxing no? Pero tama yung suggestion mo talaga Yung silang dalawa na mag-usap. Ikwento na lang sa atin kung ano nangyari pagkatapos. Wala nang manonood kasi ingay lang yun Di ba? Imbis na nakakapag-focus kami sa trabaho, may mga driver, manonood pa sa inyo. Isang channel nga, puro host nila gusto maging puro host nila? Isang channel, host nila gusto maging announcer, yung commentator. Anak ng tok-tok nening, pagkakakitaan pa Wag na. Mayor Baste, wag na. Hayaan mo na yan. Pagkakakitaan pa yung yung sinabi mong paghamon-hamon Di ba? Kasi sa akin, white na naman tayo. May karapatan naman si Mayor Baste maghamon Dinukot yung tatay niya Siyempre. Kahit ako, baka hindi lang hamon ng ko doon, kung ang tatay ko, gaganunin. Naku po. Kaya lang, siyempre, meron silang mga credibility. Meron silang pangalan na iniingatan. Of course, nasa politika sila. Hindi sila basta gagalaw ng kung ano. Pwede yung pangkanto. Yung pangkanto Naku po, iba. Baka, ang amo na si Torre, kantahan, video okay, tapos ang kanta, My Way. Yun. Yun nga, kaya nga si Jay Guevara, di ba? Siyempre, sasabihin nila, si Jay, bakit si Jay? Hindi naman siya, di ba? Makikinabang si Jay kay Torre, ganun ganun din. Ganun din naman ang ginagawa niyo Tsaka hindi tayo papatulan kasi hindi naman siya sisikat sa atin. Yun lang yan. Mayor Bastila talaga yun, partner. Pero babalik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Sa tingin ko naman, ako talaga, parang ngayon napapansin ko, si Bongbong Marcos Jr., medyo nagiging siya, matawag dito, hands-on. Alam naman natin na hindi talaga siya hindi yun ang kinalakhan niyang buhay, yung pakikipagsalamuha sa mga mahihirap and all that. Kasi sabi nga nila,
lumaki sila with a golden spoon, no? So, ako naiintindihan ko yung ginagawa niya na hindi niya alam, marami siyang hindi alam ng mga bagay-bagay. And that is the reason why pwede ka mag-appoint ng mga secretary. No? Pwede ka mag-appoint ng mga secretary dahil itong mga secretary na itong makakatulong mo. Katulad halimbawa, ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, hindi pa umupo yun eh. Alam na niya kung sino ilalagay niya sa mga departamento. Oo. Kaya nga, first quarter, may marami agad nagawa. Oo. Siguro, hindi lang nakapili or hindi lang tama yung pagpili ng mga secretary na ilalagay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya medyo nahihirapan. Pero ako nakikita ko naman yung urgency eh. Nakikita ko yung kagustuhan ni Bongbong Marcos Jr. na mapaganda yung bansa natin. Kaya lang, siguro, kulang pa yung kanilang ginagawa na effort para talagang maramdaman ng mga Pilipino yung kanilang paninilbihan, no? Kasi huwag tayo magpaka-hipokrito, no? Huwag tayo magpaka-hipokrito kasi nakikita naman natin sa social media kung gaano ang mga remordimiento. Remordimiento, ibig sabihin, yung mga reklamo ng taong bayan. Lalo na ngayon, sa baha, partner, no? Sa baha, sabi naman ng DPWH, no? Marami talaga sila nagawa. Actually, hindi lang pala partner, hindi lang pala 5,000 na flood control projects ang naitayo na. Kundi nasa 9,500 something, 580. So, napakarami na nun, partner. Ang problema lang kasi dyan, halimbawa, sabihin na natin, let's give them a benefit of the doubt, no? Na nagawa nga nila yung flood control projects na yon. Ang problema kasi sa atin, kahit gawa tayo ng flood control project, kung hindi naman natin i-encourage ang ating mga kababayan na ayusin ang pagtatapon ng basura, walang mangyayari, partners. Yan sa yung mga basura na tinatapon natin, papasok lang yan doon sa mga drainage. Yun ang problema natin. Kaya nga, napaka-importante na ma-educate natin yung ating mga kababayan para mag-segregate ng basura at itapon sa tamang pagtatapunan. Kasi hindi ko naman nilalahat, marami ang mga Pilipino talaga ng mga balahura. Ang daming Pilipino ang mga balahura. Tsaka ito payo ko lang sa DPWH at sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, marami nagko-question kasi doon sa 5,000 nga, marami nagko-question. Lalo pa dito sa 9,000 partner. Sana makapagbigay kayo, payo lang, friendly reminder, friendly payo, no? Na sana makapagbigay kayo ng isang lugar kung saan may flood control project talaga. Kasi gine-generalize lang nila eh. 9,000. Pero ang hinahanap ng tao, saan ba? Saan ba nakatayo o saan ginawa ang mga flood control project na yan? Pakitaan nyo kami o pakitaan nyo yung mga Pilipino para hindi sila nagdududa, partner. Hindi sila nagdududa. Binul sa pera na yan. Sinasabi nyo na lang kasi nagsisinungaling lang kayo kasi wala naman kami nakikita na flood control project. Tingnan nyo nga, bahang-baha. So, pero, pwedeng ang dahilan pa rin yan, basura, pero ang hinihiling lang natin na may magpakita sila ng kahit ilan, mga 5 na flood control projects para may pakita nila sa tao, no? Ito, may nagawa talaga. Kasi yung mga tao ngayon, naghahanap na talaga sila ng prueba, mga partners. Ang ano din dyan, mga partners, ang medyo may kasalanan. Huwag lang natin isisi kay President Marcos. Kasi ang may mga kasalanan din dyan, yung mga mayor, yung mga mayor na pabaya, kasi sila ang unang, sila ang unang humahawak eh. Sila ang unang dapat nag-aasikaso dun sa mga basura. Kaya nga sinabi ko noon, merong isang mayor dyan na natulpo dahil sa basura. Grabe, biruin mo, mayor na tulpo dahil sa basura at patubig. Ang dami nating nakitang mayor dyan. Tignan nyo nga sa QC, di ba? Nagkalat ang basura. Tapos ito lang na nakaraan bago pagkakaupo ni Mayor Isko, yung naiwang basura nung nakaraang administrasyon, nung nakaraang mayor, kitang-kita natin. Yung nasa labas na mga basura ng mga Pilipino, meron pa pala nasa loob. So, patong-patong na yung basura. Pag hindi nila, alam mo, yan ang pinakamalaking problema ng ng bansa natin. Kasi kung hindi mo maitatapon o hindi natin
ilalagay ang mga basura na yan doon sa tamang tapunan o lagayan, talagang magbabara yan doon sa mga daanan ng tubig. O ang tendency, magbabaha tayo. So, tsaka hindi lang mga opisyal ng gobyerno o kung sino man, presidente. Alam niyo ang pagbabago kasi magsisimula sa atin From within. di ba? Kung ikaw pagkatapos mong kumain, itatapon mo na lang kung saan-saan. Magbabaha talaga diyan. Tapos maninita ka ng public official, maninita ka ng ibang ng gobyerno na walang ginagawa. Kung ikaw nga sa sarili mo, ang ginagawa mo, nagtatapong ka kung saan-saan. Meron pa nga ako nakita diyan, binusinahan. Pagkatapos niyang kumain, binuksan yung bintana, tinapon dun sa... Ibalik mo, partner. Kaya nga ang bilis na magpatakbo Kaya yan yung mga bagay na bago tayo magsumita, bago natin sisihin sa iba, okay, nakikita natin yung gobyerno may kakulangan. Pero ang pagbabago talaga nagsisimula sa sarili natin yan. Hindi natin dapat iasa lagi yung kapakanan ng sarili natin o kapakanan ng bayan doon mismo sa gobyerno. Oo, may kakulangan sila. Nandiyan na yan Wala tayong magagawa. Nakaupo yan. Maghintay na lang tayo kung kailan sila mawawala dyan sa posisyon. Tsaka tayo bumawi. Pero hindi lang dapat na sa kanila lang ang sisi. Sisihin din natin yung sarili natin kung meron tayong ginagawang mali. Tama. Diba? Umpisahan nyo sa sarili nyo tapos mas magiging maganda yung bayan natin kung may disiplina ang bawat isa. Tama. Ako partner, dati wala rin pakundangan kung magtapon Oo. Ako, wala akong pakialam. Kasi wala pa ako sa politika nun Kung wala akong pakialam sa inyo, pare-pares lang naman kayo Pare-pares kayo mga kurap, wala naman nagbabago. Until nung dumating si Pangulong Duterte at napunta tayo dito sa KOJC. Diba? Napunta tayo sa SMNI. Kasi dito naranasan natin magtanim. Naranasan natin na maglinis ng estero. So ngayon, napakahalaga pala nun. Namulat yung mata natin na napakahalaga pala na ang paglilinis, nakapaligiran, pagtatanim ng puno, dahil ito pala magsasalba sa atin sa mga panahon ng baha-baha, sa mga climate change and all that. Ito pala magsasalba sa atin diyan sa mga inisyatibo na yan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil yun, yung nagpupunta tayo sa mga lugar, kung saan-saan lugar para maglinis and all that, mahirap, partner, maglinis. Kaya nga, kung hindi ka naman makakatulong maglinis, tumulong ka na lang sa pagsasaayos na magtapon ng basura. Ako kahit maliit na basura ngayon, partner, candy, hindi ako nagtatapon. Dabi na sa sakyan ko kasi nandun lahat. Nandun din sa akin Nandun lahat. Sabi ko, kahit naglalakad, candy, pulsa mo na pagkano. Minsan sabi ni Jackson ng naglalaba sa amin, laging punong-puno bulsa mo. May tissue, may candy, lamang candy. Kasi hindi ko talaga tinatapon. Walang pera? Oo. Minsan meron, bariya. Partner, matahimik ka dyan. Kasi binabasa ko talaga itong isang channel ng mainstream media. Go talaga siya dun sa boxing. Talaga. Sabi naman niya ito. Lulong na lulong siya, no? Oo, lulong na lulong to channel na to. Yung kanilang mga host talagang epal. Init na init. Ang sarap pagbabatokan no? Yung host na parang bakla na... Mga mukhang pera, no? Syempre, kikita rin sila. Kita yan, sabihin mo na. Larry Gadon, nag-volunteer na referee sa Baste versus Torre charity boxing match. Anong alam niya ni Gadon? Hindi nga niya matrabaho yung tinatrabaho na niya binigay sa kanya ng presidente. Ay nako, lahat na lang gustong umepa. Hoy! Gadon! Trabaho ka, Pero dapat may pustahan to. May pustahan. Kunwari, manalo si Baste, pwede niya sabihin na pipili siya ng magpapadrug test, pwedeng ganun. Pusta. O kaya si Torre, pag nanalo si Torre, pwede niya sabihin na hindi ka tatakbo sa national position sa 2028. Kasi yan naman, kasi yung gusto nila Alam naman nila ang gusto nitong mga to, mabawasan ang tatakbong Duterte sa national election. Diba? So alam natin naman yan. Mahirap kausap yan. Ayun lang. Si Torre mahirap kausap yan. Naalala mo yung SIDS? Matindi. Naalala mo yung SIDS? Nag-uusap sa harap, diba? Nagdi-negotiate sa harap, tapos yung bata niya pumapasok sa loob. Tsaka hindi siya nasunod sa mismong batas. Mahirap pagkatiwalaan si Torre. Mahirap pagkatiwalaan yan. Totoo yan. Naalala ko yun kasi ako yung kinakalabit nun Yung habang nag-uusap sila na bibigyan daw ng 15 minutes, may kumakalabit sa akin, Coach, sa likod. Pinapasok na. Ayun, nakita natin doon sa negotiate. Dapat ito negotiator. Tough negotiator. Ganyan ang... At siya ang sinama doon yan ang negotiator. Nagdi-negotiate, binigyan ng 30 minutes, di ba? 30 minutes, i-clear yung daan.
Wala pang 30 minutes. Siguro mga nasa 5 minutes, pumapasok na yung mga police doon sa likod. Ayan. Paano? Order niya, no? Yan yung tinatawag kong silent operator. Silent operator, tough negotiator. Ikaw, sige. Ay, mag-iingat po kayo, ha? lagi pumupunta ito. Usapan natin. Mag-iingat kayo sa pag-uwi dahil ang lakas-lakas na po ng ulan. Actually, doon sa labas ng lugar namin, ang dami ng bagsak na puno. Hindi ako ngayon gagawin ko ito, ha? Parang gusto kong magsama-sama kay Pangulong Bongbong Marcos. Magbablog ako doon, naka-live. Ipapakita ko yung ginagawa niya. Sige, magbugbog ka sana doon. Huwag na. Kita-kita po tayo muli, mga kabanateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Master Judea. Ako naman po, si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.